Good morning, mga sir, mga madam. Andito ako ngayon sa bayan ng Tarlac. So ito po yung unang tripping natin ngayon pagkatapos ng summer o init, tag-init. So meron tayong tinitignan dito na 1 hectare siya, may 10,196 square meter. Residential farm lot siya. Actually meron siyang 32 mango trees, may maluwang na fish pond dito sa harap. So maganda itong gawing resort, kumbaga napakagandang gawing resort. At the same time buhay po yung nakapangalan natin dito, wala pong problema. Tapos along barangay Cemented Road, tolling Cemented Road, tapos malapit lang po sa bayan, town proper ng Anao, 1 kilometer and 300 meters lamang, nasa bayan ka na po ng Anao, Tarlac. So tara, tignan natin yung property para po makita ninyo. Ayan, ito po yung property, yung bakod na yan, yung boundaries. So bakod po ng kabila yan, hindi bakod ng ating seller, pero syempre yan na po yung boundaries nya. Ayan, ito po. So nasa 86 meters more or less yung frontage nito. 86 meters frontage more or less. So makikita kong mga tanim dito, may mga akasya, kawayan dito sa harap. At meron po siyang kamatsili. Ayan, merong kamatsili. So napakalapad po ng frontage ito, at ipapakita ko lamang po sa inyo na andyan na po yung Tiplex. So sa Tiplex ito, alam ko nasa 4 kilometers or 4 to 6 kilometers mula sa Tiplex exit ng Anao. Ayan po, tanaw na tanaw po yung nakakadaan yung Tiplex. So napakalapit dito sa bayan ng Anao yung Tiplex nito. So ito naman po yung fish pond. Ayan, yung fish pond simula po doon sa may bakod na yun kanina, sinasabi ko po sa inyo. Tapos ito naman yung fish pond. So ewan ko kung bakit dito sa harap naglagay yung seller natin, yung may-ari noon ng fish pond. So ito pwedeng gawing kumbaga swimming pool, or kung ano po yung gusto nyong gawin. Kasi hindi ko alam kung saan kukuha ng panabon dito, wala akong makita kasi flat po yung sa likod niya, at mga mango farm na doon. So tara, puntahan natin para po makita po ninyo yung part ng property sa likod, at papasukin po natin. So meron naman pong hindi dyan, saktong sakto lamang yung pwedeng pagtayuan ng bahay, or kung gusto mong pasukan na area ay meron po, kumbaga yung access na space para po sa frontage meron. So ayan, hanggang dyan napakaluwang po ng fish pond. Ito naman yung hindi po siya nakat or pwedeng pasukin. Tara, pasukin. Kaya dito sumrakan dito ay hanggang dito yung boundary. Itong bakod na yan. Ayan, ito yung boundary na, kuya. Ito yung boundary niya, no? Ito yung boundary. So 86 meters more or less yung frontage ito. Pasukin natin sa loob, kuya, para makita natin. Ito yung mga bago nating kasama dito sa Tarlac, Moncada, Tarlac. So dito sa Moncada nakadadala, pala to, sa Moncada pala na din tayo, nakailan na din. So dito sa Anao, try natin. Isa, dalawa, ilang fish pond pala to, no? May fish pond pala dyan. Dalawa, tatlo. May tatlong fish pond pala to. So itong bakod na to, kasi nung nag-alaga sila ng kambing, tama na, kuya? Oo. Nag-alaga. So may mga kambing pa rin naman dyan. Alaga siguro ng kapitbahay. Ito yung fish pond na magkatabi sila, kuya? Oo. Tingnan ko lang. So 32 na native kalabaw, kuya. 32 na native kalabaw. So pakita ko lang po, ito magkatabi pala yung fish pond. So pwede na ito gawing mga pool. Kaya lang malalalim na. Ito masyadong malalim, pero may paraan pa naman. Ito yung sa harap, kung makikita nyo, yan yung harap hanggang doon. Tapos ito yung sa may isa na fish pond. So pangalawa to, ito pangalawa, ito naman ay pangatlo. Hindi, maliit lang pala to.
Hindi ko alam kung anong ginawa dito. Ayan, maliit. So ikutan natin yung area para makita natin lahat kung ano po yung nilalaman. Kasi sabi ilan ang fish pan nito eh. Yan siguro. Ayan. Kasi doon nag-stop na doon eh. So yan, pangalawa siguro yan. Ay, pangatlo pala. May mga ibon dito. Ayan, pangatlo. Ito yung pangatlo. Parang ano lang yun, space na creek na maliit na yan. Ayan, pangatlong fish pan. Pangatlong fish pan. Then ito yung ano. Ito yung pangatlong fish pan, kuya. Pangatlong fish pan daw. Tapos yung boundaries doon. So ayan. Pag ganun siya. 10,000. Dalawang title to. 809 yung isa. Tapos 10,091 yung isa. Ayan. Ito po. Parang nilagyan nila ng parang creek niya, no? Oo. Para hindi raw makatawid nun yung mga kambing. Okay. Pakwan na yan, bakod na yan. Sa kanila pa yun. Sa Oo. kabilang mangga. Yan. Ayan, sa kanila pa yan. Nilagyan nila ng parang creek para hindi makatawid yung mga kambing. So, maluwang na fish pan lang, no? Pinaikutan nila ng parang ano. Saan kaya dinala yung mga tinanggal dito? Sayang yun. Para maitawon sana ulit, no? So maganda naman kung gusto mong umiikot yung tubig ng resort, yung baga yung running water. Maganda. Kasi okay na to eh. Kasi mula sa town proper ito 1 kilometer lang siya mahigit. Sinukat ko kanina is 1.3 kilometer. Napakaganda. Kung gusto mong gawing running water, magandang resort po ito. Yan yung boundary niya. Ang bakod niya nga lang is yung ano, hog wire, pero kawayan yung nakalagay. Ayan. So 32 mango trees. May mga kawakawayan. At yun lang yung mga tanim. Tapos yung harap kanina. So ayun. Ulitin ko. Ito ay bayan ng Anaw, Tarlac. 1.3 kilometers from town proper. Siguro yung ano nasa 4 to 6 kilometers lang, no kuya, yung Tiplex, yung sa Tiplex. Ayan yung boundary. Ito hindi pala kasali yung likod kasi nasali ko kanina yung kondon, yung sukat. So ito lang pala. Pag ganun siya kuya, parang may patusok siya dito sa likod. Ayan, yun, diretso na sa akin. Diretso na. Oo, Hindi kasali to. Ay, kasali yan. Kasali to. Kasali kasi Kabakuran yan. oo. Yan, oh. May bakod eh. Ayan. Yan. So yung fish pan doon hindi na. Hindi na. Kasi may fish pan pa doon. Mayroon pang isang fish pan dito na maliit. Ito. Malaki tong fish pan dito sa kabila ko yan. Ito sa kanila ba to kuya? Oo, kanila. Sa kanila rin to. Fish pan din to yo. Malaki din to. Itong fish pan na to. So nagganon siya. Tapos pag ganon no. Papunta natin yung ano dito. Para makita natin yung boundaries dito niya. Dito sa kabila. Ayan. Dalawa pa pala oh. Ayan, fish pan pa yan oh. May nakuha atang ginto dito kuya. Ayan. So pag ganun pa yung palapad. Kudrado daw to. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. May 5 fish pan. Tapos yung pahaba na yun. Ganda nga itong gawing resort. Or gusto mong farm lot dito sa Anaw, Tarlac. Malapit ka na sa exit ng Anaw, napakalapit lang. Sabihin mo nang nasa 7 minutes, sabi ni kuya 7 to 7 minutes below. Nasa mismong ano ka na, exit ng Anaw, Tarlac. So ito yung boundary para maipakita ko lamang. Ayan, tapos diretso siyang ganun dun sa mga fish pan. Kasi masukal yung fish pan kaya hindi na natin maipasilip ng maayos. Ayan, pag ganun siya. So malalalim tong pagkaka ano nila ng fish pan. Hindi naman. Mababaw lang siya. So pag ganun siya, daming ibon dito. Nakakita ko kanina mga tikling, mga ano.
So ayun, at yung presyo syempre kakausapin muna namin yung seller, pero ang kwan po natin ay 10,896. Ayun, 8,896. Susunod ako doon, kaya ayun, yung boundary niya. Tapos pag ganun, so ito yung manggahan. Ayan, maluwang yung manggahan. Maluwang din yung space dito sa mismong area. Ito, bakod hog wire. Sa harap, concrete post. Pero sa likod, mga kawayan na. So, muli, ito ay bayan ng Anao, Tarlac. At may sukat na 10,196 square meter. Dalawang title, 806 plus 10,091. So 897 pala to. Ayun, ay 10,197. So sana magustuhan nyo po ito. Buhay na buhay po ang nakapangalan sa ating titulo at wala pong extrajudicial settlement. May mangga na 32 pieces mango trees, native or kalabaw, ayon sa ating mga kasama dito. So sana magustuhan nyo po ito. May 5 1, 2, 3, 4, 5 limang fish pan at mayroong mahaba na ginawang parang daanan ng tubig para po hindi po makaano yung kambing, kasi dating nag-alagaan daw ng kambing ito. At ano pa ba yung ano, mayroong 86 meters frontage more or less at 1.3 kilometers from town proper. Magandang resort po ito na gawing resort. Tapos mula sa Tiplex naman nasa 7 minutes, sabihin na nating 6 more or less 6 kilometers more or less, nasa Tiplex, exit ka na ng Anao. So ayun, muli maraming salamat. Sana po ay magustuhan nyo po ito. Pakitawagan po ako sa aking numero na nakalagay sa aking screen at nakalagay sa aking sa basta dyan sa aking YouTube account. So ayun, sa tagal nating hindi nag-vlog, medyo naano na tayo, nag-hang. Diyan nakalimutan natin yung iba. Sa description pala, lalagay ko sa description yung aking numero, aking Facebook, at tawagan nyo lamang po ako kung ito po ay magustuhan nyo. Kausapin natin ang seller upang mas mabilis po yung transaction. So muli maraming salamat. Diyos po ang bahalang magpala sa inyong lahat. God bless you all.